EPIRA, napapanahon na bang amyendahan? Alamin, isinusulong ng ilang mambabatas ang pag-aamyenda sa Electric Power Industry Reform Act o mas kilala bilang EPIRA. Layo ng Republic Act No. 9136 o EPIRA na panatilihing mababa ang singil sa kuryente at tiyakin ang power supply sa bansa. Ngunit ngayong patuloy ang pagtaas ng singil sa kuryente at nakaranas ng forced outage ang ilang power plants kamakailan. Napapanahon na nga bang amyendahan ang EPIRA? Tara, alamin natin yan. Inihain ni Sagip Party List Representatives Caroline Tanchay at Rodante Marcoleta ang House Bill No. 174 na nagbabawal sa cross-ownership sa power sector upang maiwasan ang conflict of interest at monopolya. Sa ilalim kasi ng EPIRA, pinapayagan ang distribution utilities na kunin ang 50% ng kanilang electricity supply requirements mula sa kanilang associated firms. Isinusulong din ng Department of Energy o DOE ang pag-amyenda sa EPIRA upang mabigyan naman ng kapangyarihan ang Energy Regulatory Commission o ERC laban sa power distributors na hindi sumunod sa mga itinakdang panuntunan. Nais din ng kagawaran na mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na magdeklara ng electric power crisis kapag mababa na ang supply ng kuryente o mahal ang singil dito. Kapag nangyari ito, maring magpatupad ang DOE ng price cap. Dagdag pa rito, nais ng DOE na mabigyan ng otoridad ang Philippine Competition Commission sa sektor ng enerhiya upang mapangalagaan ang mga consumer ng kuryente. Para sa ilan, magiging solusyon ng pag-amyenda sa EPIRA sa kakulangan ng mahal na singil sa kuryente. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, dapat na nga bang amyendahan ang EPIRA? DWIZ Research Report.